So mga sangkay, alamin po natin ang report ngayon, no? Mayroon pa raw mga sangkay, isang DDS vlogger na anumang oras daw po, dadamputin na ng NBI. Yo, what's up guys? This is me, I'm back for another vlog today. Kamusta po mga kababayan? Mga solid sangkay na nanonood ngayon? Ito pag-usapan po natin mga sangkay itong isa na naman daw pong vlogger na DDS na nakabinbin na mga sangkay. Actually, nandun na daw po yung waran. No? Ang tanong kasi dito, sino kayang vlogger ito? Ang susunduin ng NBI. Pag-usapan po natin yan. But anyway, bago tayo magsimula, no? Pag-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan, tayo po ay 1.46 million na. Road to 2 million subscribers. Parami po tayo ng parami. Kung ikaw ay hindi pa po nakakapag-subscribe dito sa ating channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay? So ito na mga sangkay. Tingnan po natin, no, itong nangyayari ngayon sa Pilipinas. Mayroon pong susunod. Mayroon daw pong susunod mga sangkay na susunduin. Nako po, sino kayang vlogger ito? Kasi kamakailan lamang, no? Kamakailan lamang ito mga sangkay ang nangyari. Mayroon pong nasa kote. O, panoorin po muna natin ito mga sangkay. Then balikan po natin kung sino ang susunduin na naman na DDS vlogger. O, panoorin po muna natin to. Ito po yung nauna mga sangkay, no? Akala kasi nila, ito lang akala kasi nila hindi po sila matitrace. Alam nyo, kahit gumamit pa po sila ng dump account or ano ba tawag doon? Yung gawa-gawa lamang pong account, mga sangkay. Matitrace at matitrace pa rin po yan dahil po sa IP address. Mahahanap at mahahanap pa rin po yan. Alam po yan ng mga IT, mga sangkay. Especially pagka NBI gumagamit po sila. May mga magagaling na IT po ang mga yan. Kaya mag-iingat yung mga fake news sa ano dyan. Yung nag-i-edit ng mga statement ni PBBM, marami po dyan. Yung nag-i-edit ng video ni PBBM, marami po dyan. Ngayon kasi, ito lang ngayon siniseryoso na po ni PBBM ito. At kung noon mga sangkay, mabait na Bongbong Marcos, sobrang bait, na ayaw pong pumatol. Nako, ibang-iba po ito ngayon mga sangkay. Pumapatol na po si PBBM. Siguro napuno na rin po siya dahil din po sa mga ginawa dati ni PRRD. O, panoorin mo natin ang balitang to. Inaresto sa Cebu ang babaeng nag-post online ng inedit o minanipulang pahayag ng Pangulo tungkol sa illegal na droga. Ayan na. Labis ang pagsisisi ng sospek. Oh, labis ang pagsisisi. Bakit? Wala na eh. Nagawa na po niya mga sangkay. Late na. Diba eh, kung sana noon pa po niya yan, kumbaga, kung sana noon pa po niya ginawa yung talagang pagtigil sa mga ganyang klaseng gawain, di sana. Di sana, hindi umabot po sa punto na ganito ang nangyari. Diba? Na nagawa umuno ang krimen para sa views sa kanyang social media account. My goodness! Sa kanya raw pinagkakakitaan. Nakatutok si John Consulta. PBBM pala. So, pinapatawag ka sa opisina ng NBI. Naka-blur lang, no? Yan po yung yun po yung time na dinampot mga sangkay. Para imbestigahan. Pwede i-delete ko lang, sir. Hindi, kailangan mong pumunta sa opisina talaga. Pwedeng i-delete ko lang, sir. Sabi po niya. Sinubukan pang magmakaawa pero tuluyang inaresto ng NBI Cebu ang babaeng ito sa Oslob dahil sa isang mapanirang post online. Ayan, ang sinasabi ko. Kita niyo mga sangkay, akala po nila hindi matitrace. Matitrace at matitrace pa rin yan. Tandaan po ninyo, Tandaan po ninyo mga sangkay. Ang NBI may access sa TikTok, Instagram, Facebook, mga social media. Kahit yung number po natin, mga sangkay, madali po nilang mapasok yan. Kung ano po yung pinag-chat natin, pinag-text natin, ganyan po katindi ang mga yan. Kasi may mga IT po dyan eh. So ngayon, marami pa po dyan. Marami pa pong mga nagpo-post na mga ganyan. Sa Facebook lalo na. Kasi rampant po talaga sa Facebook eh. Ngayon, ito po ay warning sa inyong lahat. Mag-iingat kayo. Siniseryoso na po ng NBI itong nangyayari ngayon. Kung noon mga sangkay, hindi po masyadong pinapakialaman ng NBI.
Ibahin nyo po ngayon. Kasi ngayon mga sangkay, talagang nakikipag-anuhan na yung NBI. Kita nyo ang nangyari? Kinopya at inedit raw ng 39 anyos na suspect ang Kita nyo? 39 years old. Anak ng tokwa. You know, pinost pa mismo mga sangkay, oh. Ano to? Barangay Apas, Cebu. Legal na daw ang grabe naman kay Marcos ngayon harapin. Grabe naman ka Marcos. Ngayon harapin mo lahat ng hamon kung makakabalik ka pa. Pagkaluuya sa mga inosente. Kita niyo mga sangkay, oh. Ang galing, no? Inedit niya, tapos pinost niya rin. Tapos ginawan po niya ng caption. Ligwak ka ngayon. Yun ang nangyayari sa mga taong loko-loko. ang post ng isang media network kaugnay sa isang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos para baguhin ang mensahe nito ukol sa iligal na droga. Ito yung post in question. Legal na daw ang droga bago angry face na emoji. Grabe naman ka Marcos. Ngayon harapin mo lahat ng hamon kung makakagabalik ka pa pagkaluoy sa mga inosente. Yung. Tinrace namin with the Ayun siya, oh. Naka-sunglass. Dapat walang tabon yung mukha, eh. coordination with the Office of the Director. Ayon sa NBI, nagawa raw ito ng suspect para sa views. Yan ang problema. Maraming ganyan mga sangkay. Alam nyo, nakakatawa pa dyan yung mga rally nila PBBM. Ine-edit po nila yung sumisigaw ng BBM. I-edit po nila. Duterte po yung lumalabas. Nako, ingat kayo. Baka next na kayo. Kasi ayon po sa NBI, binabantayan na daw po ngayon yung mga dilawang DDS. Diyos mio Marimar. Alam nyo, kaya yung mga pro-government vlogger, relax lang, chill lang. Kasi hindi naman kami pasaway sa gobyerno eh. So, sa ginagawa mong ganyan, kumikita ka. Oo po. Pero maliit lang po siya. Kita nyo, kumikita ka, maliit lang, tapos ganyan pang ginagawa mo. Once in tapos dollar lang po. Minsan walang dollar. So, depende sa dami ng viewer mo, ang natatanggap mo na bayad. Ganun ba? Po, pero tiningnan ko yun. Wala siyang dollar po kahit isang centavos. Alam ko lang, dinilit ko na lang po. Late ka na. Yan ang nangyayari kapag mga loko-loko. Mensahe niya sa Pangulo. Sorry, patawarin niyo ako. Tayo, sorry, patawarin ninyo ako. Sisitatin niyo ako. Ayan. Violation ng Article 1.5. Okay, so ngayon, mga sangkay, ang tanong dito, sino itong susunod? Kasi sabi dito, may nakabinbin ng warrant laban sa isang kilalang vlogger na naninira at nagpapakalat umano ng peking balita tungkol sa gobyerno ayon kay NBI Director Santiago. Seriously, nagtitake step na kami. Naku, lagot kayo ngayon. Uubusin talaga kayo. At saka yung nagsasabi na nag-aantay siya, matagal na, ay meron na siyang 2 warrant. Naku, sino kaya yan? Pagka nagkaroon ng pagkakataon, isa-serve namin yung warrant of arrest. Abangan natin yan kung sino yan mga sangkay. Ayan ha, ito yung sinabi niya. Seriously, nagte-take steps na kami, no? At saka yung nagsasabi na nag-aantay siya, matagal na anong action namin, ay meron na siyang 2 warrant of arrest dito. Sinabi ko naman. Ayan. Good luck sa inyong lahat. Yan lang masasabi ko sa inyo. Good luck po talaga. Yan ang sinasabi po natin mga sangkay na sana maging responsable po tayo sa inyong sa ating mga pinopost. No? Huwag yung tipong mga sangkay, yung tipong kahit po pro-government, iwasan po natin yung gawaing pag-share ng mga, kahit po fake news mga sangkay na pabor sa gobyerno, dapat hindi ganoon. No? Iwasan po natin yan. Alright? So, well, good luck po sa kanila. Ano bang inyong opinion? Just comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe.
i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.